Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Masang Pilipino. Bong Revilla nanawagan sa taong bayan ng panalangin para sa kanya. Muling humiling ng panalangin si dating Senador Bong Revilla sa publiko matapos ang kanyang pagsuko sa Philippine National Police kasunod ng paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng kasong malversation na kinakaharap niya sa Sandigan Bayan. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Revilla na humaharap siya sa mabigat na pagsubok at umaasa siya sa dasal at suporta ng publiko para sa kanya at sa kanyang pamilya habang dinidinig ang kaso. So, tingnan natin ang reaksyon ng netizens. Pagdarasal ba nila si ex-Senator Revilla? Anong klaseng dasal? Ito, 6,700 ang nag-react. 5,600 ang tumatawa. Meaning, hindi nila love si ex-Senator Revilla. 816 lang ang nag-like. So, kakaunti ang nagdarasal para sa kanya. Ilan yan? Mga 5% lang nagdarasal. The rest, tumatawa. Okay. Yung mga magdasal, ano naman ang dasal nila para sa dating senador? Sabi dito ni Merrick de la Cruz, yes, i-pray kita na hindi ka na makalabas. Grabe naman ito. Maids person, kung di kayo greedy sa pera, wala kayong kaso. Di na kayo nabusog. Emmanuel Elia, arrest is sweeter the second time around. Yes, pangalawang pagkakataon na ito na si Bong Revilla ay yan, aresto kasi panahon ni Pinoy administration, kinasuhan sila doon tungkol sa na police scam. Tatlo sila, Revilla, Jinggoy, and Enrile. So later on, si late Enrile napagbigyan. Nanalo siya dahil nakapag-post bail. Ito si Revilla, later on is nanalo eh. Nakalabas. Si Jinggoy lang ang yung mga kaso niya is na-convict. Later on, binaliktad ng korte yung conviction niya. Ngayon, meron pang mga naiwang kaso. Basta nandyan sa Sandigan Bayan. Kaya nga, medyo ako, nalulungkot ako dito kay ex-Senator Revilla kasi nga, mahirap yung makulong. So, mapapasama siya sa hanay ni na, sino yung mga o ex-Congressman Teves. Yung pala, akala ko nung una, yung naabsuelto si ex-Congressman Teves, makakalabas na siya. Ay, hindi. 3 pala yung kasong naisampa sa kanya. Yung na-dismiss, yung kaso sa pagpaslang sa dating bukal, board member doon sa probinsya nila. So, dismiss yun. May 2 pa. Yung 2 naman dito sa pagpaslang ng pamilya ni late Governor Digamo. Kaya nakakulong pa rin si ex-Congressman Teves.
Pastor Apollo Kibuloy. Dati-dati, sikat na sikat si Pastor Kibuloy. Ang laking tulong niya dito sa kandidatura ni President Bongbong Marcos. Malala ko, nung bago yung eleksyon sa 2022, lahat ng mainstream media kontra kay Marcos. Ang nagsuporta lang kay Marcos, yun lang, SMNI. Sakit na katotohanan, nung nanalo na si Marcos, kung sino pa yung tumulong sa kanya, SMNI, yun pa ang kanyang pinatanggalan ng prangkisa at ito na, nangyari kay Pastor Kibuloy, nakakulong. Ano pa? Ang mga ayaw, hindi, believe din ako kay ex-Senator Revilla dahil nag-surrender, voluntary. Paglabas ng warrant of arrest, pumunta siya sa Camp Crame kahapon. Kanina may nakita kong video, nandun na siya sa Sandigan Bayan para sa, I don't know, arraignment ba yan o... So ngayon, nakakulong na. Ang hindi ko lang malaman ngayon, saan siya nakakulong? Doon ba sa magagandang kulungan nga hinanda ni John B. Cremulya? O doon sa ordinary kulungan? Okay, Roger Selga. Sabi niya, better is a poor man who walks in his integrity than a rich man who is crooked in his ways. That's Proverbs 28 verse 6. Correct. Pag pipiliin ako ng buhay, gusto ko yung simpleng buhay lang. Para ang hirap yung marami kang pera, hindi ka naman makatulog-tulog. Mas may nabasa pa akong verse sa Bible, ang laborer daw, ang tamis ng tulog. Bakit? Kasi pagod na pagod sa trabaho, laborer eh. Kailang ang mayaman hindi makatulog-tulog. Bakit? Iniisip niya sa dami ng kanyang pera. Kaya, lesson learned dito sa mga pangyayaring ito. Greediness. Check our hearts. The love of money is the root of all evil. Kaya dapat, kailangan natin ng pera, kailangan huwag tayong pakontrol sa pera. Huwag maging Diyos natin ng pera. Ang pera, gamitin lang natin para sa kapakanan natin. At hindi ka magiging alipin para kumita ng pera. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Muna ni ang natabangan na mag-gero. Sa sin kay makakuha na sa mong balay. Kung karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan na mag-gero. Nasin ko na nabugyan man eh. Ano nang lukot kay na sila no. Nakuha na gid sila. Oo. Nangaputol na gid ang ilang atop. Kita gid nato nga buslot na gid kaayo. Ug ipang sumpay-sumpay lang. Napa dire nga, apililid dito to kay. Napalo. Tunga ni sila. Nangaputol-putol na gid ang gero. Tunga ni sila gidupad ba eh. Labi na nga naigo daw sila sa bagyo. Nangaputol na pod ang ilang gero. So karon pila na ni katuig ang imong balay? Napulo na katuig. So dugay-dugay na gyud. So nagantos na gid mog ulan ani. Oo, tungod wa kay kapalitan ni giro. Oo. So unsa ra day mong trabaho? Ay pagyuta ra. Kanang mag-uma lang. Oo, magumara. O kamay gid ang income. Mao gani. Say mapilyor pag yun. Maperil pag yun. Di ka bawi na ig mura gid pagkaon. Lagi. So pila ka buok ang imong anak? Isa pa man. Isa pa. Mm. So kuan gyud. Asa day mong asawa karon? Tuwa dito. Ay, so naglakaw siya. Oo. Lagi. Sa ngano man sa sulod na sa napulo na katuig, wala gid mo nakapalit og atop.
Igo ra gid ipalit og kuan pagkaon. Igo ra gid sa konsumo. Napay gyud pa eskwela na Napa sila estudyante. to matabang ng pagpait og sin kay wala na gid og kuan, wala na yung budget. Wala na yung budget. Salamat din sa kay sa Ginoo nga pagtabang na mog sin nga maka ilis daw na gidugato pa among balay. So, salamat kayo ba? Salamat kayo. Mm.